Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng unang linggo ng Kwaresma. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man nakiisa sa atin sa wita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating Panginoong Hesus kung paano manalangin sa Diyos Ama. Tuwing tayo ay manalangin ng Ama namin, tayo ay pinaalalahanan ng ating pagiging mga anak niya na ngailangan ng pagbalik loob na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, gaya ng ating pagpatawad sa mga nagawa ng ating kapwa. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamagitan ng pagtubog sa pag-ugali namin. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaso ng hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglakpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik.
Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintel. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa nyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo
patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nasa Martes tayo ng unang linggo ng Kwaresma o 4 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ngayon, tinuturuan tayo kung paano manalangin sa ating Amang nasa langit. Kaya tinuturuan tayo ng napaka-popular na panalangin na tinatawag nating Ama Namin. Kung kayo ay pupunta sa Israel, mayroong chapel doon na tinatawag na chapel ng Abino o chapel ng Ama Namin. Nandoon po ang lahat ng mga salita sa buong mundo na naisulat sa dingding ng chapel na yon. Kasama na ang ating Tagalog, mayroong pang Tagalog, mayroong Ilocano, mayroong Cebuano na bersyon ng Ama Namin. Ang Ama Namin na dasal ay tinatawag sa mga Hebreo na Abino Siba Samayin. Ibig sabihin, Abino, Ama Namin, Siba Samayim, sa kalangitan. Na nasali naman kasi ang ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo ay sa bersyon ng Koinonia Griego. Ito ay tinatawag na Pater Himon, Ama Namin. At nasalin ang lahat sa salitang Latin, Pater Noster. Pero tayo ay tinuturuan dito sa Pilipinas ng mga Espanyol, Padre Nuestro. Na sa ibang mga lugar ay tinatawag na Padre. Kapag tingnan po natin ang ating panalangin na tuturo ng ating Panginoon na tinatawag na Ama Namin, marami po tayong makikita sa napakaiksi ngunit malaman na panalangin. Tingnan muna natin ang ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 15. Sa versikulo 7 hanggang 8, tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag nating tularan ang mga nanalangin gaya ng mga pagano na napakaraming mga salita. Dahil sabi ng ating Panginoon, alam na ng Diyos na Ama, bago pa natin bigkasin ang ating panalangin. At mula sa versikulo 8 hanggang 10, kung atin pong tingnan, ito yung pagsimula ng panalangin na Ama Namin. Bali, ang introduction muna, yung versikulo 7 hanggang 8, na kung saan tinatawag natin ang Diyos na ating Ama. Kakaiba sa ibang panalangin na tinatawag nating may kapal, makapangyarihan, Panginoong Diyos na sa langit. Ngayon, tinuturuan ng ating Panginoon na ang ating Diyos ay napakalapit sa atin sapagkat Siya ang Ama namin na hindi malayo sa puso natin sapagkat Siya ang Ama. Kapag tingnan po natin sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 45, verso 21, doon natin makita na ang Diyos ay Siya lang ang Panginoon at Siya lang ang Hari para sa lahat. Pero ngayon tinuturuan tayo ng ating Panginoon Jesucristo, Siya ang ating Ama. Kaya Abino, Ama natin, o Pater Noster, ating Ama. Mula sa versikulo 9 hanggang 10, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, doon po sa unang bahagi ng Ama Namin, ang tatlo na tunguhin natin sa panalangin ng Ama Namin. Una, ang tungkol sa
banal na pangalan ng Diyos na pabanalin pa. Pangalawa, ang tungkol sa kanyang kaharian na dapat siya ang maghahari. Hindi lang doon sa langit, dito rin sa lupa. Pangatlo, ang tungkol sa kanyang kalooban na dapat nating sundin. Tatlo po yun na mahalaga sa versikulo 9 hanggang 10, kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Mateo. Kapag makita po natin, una, ang tungkol sa pangalan ng ating Diyos, siya ay tinatawag na Yahweh sa aklat ng Exodus kapitulo 3, versikulo 14. Pero 4 lang po na titik. Yod, He, Wav, He. Ang pagbasa po doon, YHWH. Pag-pronounce po yan, dahil wala kasing konsonansan kasi at walang tayong makita na vowels, ang pag-pronounce po dyan ay Yahweh. Pero dahil napakabanal ang salitang Yahweh, ang mga tao sa pagpanalangin ay palitan nila ng Adonai. Kaya ito yung pangalan ng Diyos, Elohim, na siya natawag na Yahweh, o ako nga laging sumasa inyo. Pagkatapos yung kanyang paghahari at ang kanyang kalooban, ang paghahari niya na mula sa langit hanggang sa lupa at hanggang sa puso natin, siya ang maghahari. At ang kalooban niya ay dapat sundin upang tumatalima tayo sa kanyang kalooban. Sa versikulo 11 hanggang 13 ng Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 6, doon natin makita kanina 3 na ating mga panalangin sa Diyos. Ngayon naman, ang ating petisyon ay 4 mula versikulo 11 hanggang 13. Ang una, ang tungkol sa pagkain. Pangalawa, ang tungkol sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pangatlo, na tayo ay tulungan sa panahon ng mga pagsubok at sa mga tukso. At pang-apat, na tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa mga kasamaan na ginawa ng demonyo. 4 po yun. Sa 4 na hiningi natin sa ating Panginoong Diyos, ang una ay tungkol sa pagkain araw-araw. Kung atin pong malaman, ito po ay kaugnay sa hiningi ng mga tao nung sila'y naglalakbay sa ilang sa panahon ng Exodus. Kaya patingnan nyo, aklat ng Exodus, kapitulo 10, verso 35, nagpaula ng Diyos ng mana mula sa langit na tinatawag pagkain araw-araw. Kaya ang ating pong panalangin, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw na nagbigay noon ng Diyos ng mana. Tayo ngayon ay maglilingkod sa Kanya na sa pamagitan ng ating gawa, tayo ay makakain araw-araw. Tulungan tayo sa ating Panginoong Diyos na yun ay ating magagawa. At kapag nagkulang ang ating kapwa ng pagkain, tayo na may pagkain o mas sobra na pagkain ay handang makibahagi sa mga nagkukulang o walang makakain. Kaya dito sa ating Santa Misa, atin pong malaman na pinapahayag ang presensya ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo sa pagkain. Kaya tinapay yung ostya, magiging katawan niya. Ang alak o vino ay magiging dugo niya. At yun ay pinapipiraso at pinagbahagi sa atin sa panahon ng komunyon upang tayo makiisa sa kainan ng ating sambayanan ng Diyos na siyang salamin ng walang hanggang salo-salo sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan, sa pagkaing espiritual.
Kaya ito po ang tungkol sa una, tungkol sa pagkain, na kailangan natin makita na noon ang mga tao na niligtas ng Diyos sa Exodus ay nagreklamo sa pagkain. Hindi dapat natin subukin ang Diyos. Pangalawa, ang tungkol sa pagpapatawad. Sinasabi na, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad ng mga nagkakasala sa amin. Dito po, humingi tayo ng patawad sa Diyos. Wala kasing taong perpekto. Lahat tayo ay makasalanan, pero ang pagkapatawaran natin ay maibigay lang ng Diyos kung tayo ay marunong din magpatawad sa ating kapwa-tao. Sapagkat mayroon pong tao na punong-puno ng kataksilan, karumihan, karumal-dumal na gawain, mga talagang sobra ang pagkatuso, pagkawais, o pagka-irresponsable, o may masamang balak at iba pa, at dahil sa mga kahinaan ay nagkasala, kailangan nating patawarin upang tayo ay patawarin din sa Diyos dahil tayo'y marupok lang, mahina lang. At dahil sa ating karapukan, kailangan natin ang kaligtasan ng Diyos na siyang biyaya sa atin na ating matanggap ang kanyang kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkumpisal kung tayo ay handa ring magpatawad sa ating kapwa-tao. Na ibig sabihin, huwag tayong maghihiganti o mag-isip na kung anong masama sa ating kapwa-tao. At kung tayo ay magpapatawad, taos-puso na pagpatawad, hindi yung parang sapilitan lang na sabihin mo, okay lang pag nagkasala. Ngunit sa tunay na pagpapatawad sa isa upang ang ating buong puso na handang magpatawad ay siya ring batayan na tayo patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Binayaran na ng Pong Hesus Nazareno ang ating mga pagkakasala. Hindi sa madali na paraan. Namatay sa krus matapos niyang pasanin ang kabigatan ng krus upang ipahayag sa atin, handa siyang mag-alay ng buhay upang tayo ay mapatawad. Handa rin tayong magpatawad sa ating kapwa-tao. Kaya sinasabi ng ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 14, kung tayo ay magpapatawad sa ating kapwa, patatawarin din tayo ng Diyos. At versikulo 15, ngunit kung hindi tayo magpatawad sa ating kapwa-tao, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Yun yung tungkol sa pagkapatawad. Ang pangatlo na ating hiningi sa Diyos sa ating panalangin ng Ama namin ay yung tayo ay magkaroon ng pagtagumpay sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Dahil napakarami ang mga pagsubok. Noon, ang mga sambayanan ng Diyos ay nagkaroon sila ng pagsubok. May temptasyon sa kanilang paglalakbay. Mabasa natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 9, versikulo 6 hanggang sumusunod. Pero sila'y natukso. Kulang sila sa lakas. Dahil hindi sila nagtiwala sa Diyos, hindi nila inuugnay na malaliman ng kanilang sarili sa Diyos na siya nang magigtas sa kanila. Kaya ngayon sa panibagong Exodus sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Nazareno, tayo ay magkaroon ng kaligtasan na tayo ay makausad kung tayo man ay nadapa sa ating mga kasalanan. Na kung tayo man ay nalugmok o dili kaya nagkaroon ng mga dahil sa ating kahinaan ng kasalanan laban sa Diyos, tayo ay matagumpay na makausad. Tayo ay maligtas na ayon pa sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 10, verso 12 at sumusunod,
dahil sa ating Panginoong Hesus, matagumpay nating mapaglabanan ang kasalanan. Punta tayo sa 4. Ang pang-4 na tayo ay magkaroon ng isang pagharap sa mahigpit na pagsubok na tayo ay magtagumpay. Na hindi tayo mapunta sa kasamaan. Ito yung ating paghingi na kung saan nariyan ang demonyo, nariyan ang masama na espiritu, nariyan sa mundo na kung saan handa tayong subukin, handa tayo na alihan. At ang mga inalihan ng demonyo, kuminsan malaman natin kapag sila'y automatic na magmumura, automatic na magsalita ng masama, automatic na mag-isip ng masama. Kailangan natin na tayo ay matulad ng mga banal ng ating Panginoon, sapagkat sinasabi ng ating Panginoon na siya ay banal. Dapat din tayo ay magkaroon ng kabanalan. Kinakailangan natin na tayo ay maugnay sa Diyos. At itong ating panalangin, napakayaman ang Ama namin. Dasalin natin ito sa panahon na tayo ay sinusubok, sa panahon na tayo tinutukso, sa panahon na tayo nag-alinlangan, upang lalo pang lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Lalo pang maging taimtim ang ating panalangin sa Diyos. Lalo pang maging marubdob ang ating pagsasaksi sa ating buhay pananalig sa Kanya. Lalo pang maging masigla ang ating paglilingkod sa Kanya. At ang pag-ibig sa Kanya ay lalo pang yumayabong upang ang ating buhay na naugnay sa Diyos ay hindi lang sa pamagitan ng external na paggawa natin ng mga bagay-bagay. Ang ating kalooban nagkaroon din ng isang kadalisayan na siyang bunga ng ating buhay panalangin. Sa Ama namin, marami po tayong mapalalim pa, napakaiksi na panalangin, lalo na sa bersyon ni San Lucas. Pero ang panalangin ng Ama namin, una sa lahat ay nagtuturo sa atin, ang lahat ay biyaya ng Diyos. Pero dahil siya'y Ama nating lahat, dahil siya ang may dakilang pag-ibig sa atin na amang tunay sa ating lahat, handa niya tayong dalhin doon sa rurok ng ating buhay pananalig sa Kanya kapag buong pusong ilaan ang ating sarili sa Kanya. Kapag tunay na sa panahon ng panalangin, tayo ay nanalangin ng taimtim at taos puso sapagkat dito sa banal na misa, gumagamit tayo ng dasal na panalangin. Hindi upang automatic lang na ating dasalin. Bagkus dapat maranasan natin na siya ay nariyan at kapag tayo nalangin ng Ama namin, tayo ay tinaas ang ating puso sa ating Panginoon na siya nga ay Ama nating lahat. Siya nga ay Ama na nagmamahal sa atin, handa rin tayong umibig at magmahal ng tunay sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ng Diyos bilang ating Ama. Kahit taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa Kanyang harapan ng ating mga kahilingan. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan ng buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan
Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, nagpasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo. Marapat iniyaring alay. Panginoon, tanggapin mo. Itong alak at tinapay. Sa'yo po namin handog. Buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong kanang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inumin ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sumitan ni Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng anak na minamahal, aming inilaan ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa namang ngel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, tayo po'y magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay inaalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa imay pagdiwang dawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new life. He suffered from pain when He offered His life to the world on the cross when He died. Wash us with your Spirit, Lord. Forgive all our sins and wash away our hearts. In your hands we raise our hearts. Use us, Lord Jesus Christ. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new life. He suffered the pain, offered His life to the world on the cross when He died. Touch us with your Spirit, Lord. Forgive us our sins and wash away our tears. In your hands we raise our hearts. Use us, Lord Jesus Christ. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives. By the cross of
the world of the cross when He died. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us from our sin and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new life. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross when He died. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahalagahan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Isus Nazareno. Kami nga narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform o cross-posting sa iba't ibang paranaway. Ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat ng nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa ng mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo po ng Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Ang panalangin, lalo na ang panalangin sa Ama namin, ay siyang napakahalaga na bahagi ng buhay natin. Kapag tayo nangailangan bilang may pisikal na katawan ng pagkain, ang panalangin ay siyang espiritual na pagkain kinakailangan natin upang lalo tayong lumago sa pananalig, pag-ibig, paglilingkod at sa ating panampalataya sa Diyos. Naway, ang Diyos ay siyang tunay na pag-asa sa buhay natin. Ngayon na po ang basbas, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagmos niya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamagitan ng benisyon na ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin tapat sa iyo na aming lahating Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, may kayong taglayang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintulo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.